to have our very, very special guest because finally he's come out with his debut solo Justin single and it's Emma called Wax. Surreal, and it's such a surreal Interview. experience being able to talk to him about it here right now. So I'm very, very excited. Please, everybody, welcome Justin! What's up, everyone? Hello, thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for joining us, Yes, Justin. thank you, Ben. Oh my gosh, this also marks our very first interview. Sa Rough Cut. Oh my God, nakaka-excite. I mean, syempre na-interview na kita before Yeah. with SB19. SB19. Yes, pero as a solo, artist. Kamusta sa feeling? Nag-sync in na ba sa'yo? She seems so happy to be with parang Justin, and why not? So, Probably she's an 18. medyo slowly siya nag-sink in sa akin. So ngayon, medyo nandun na tayo sa pa-sink in na. Approaching na. Ayun na. Oo, dami mong ganap these days, no? Medyo with SB19 din naganap, sabay-sabay. So, pero kinakaya naman. Yeah. Masaya naman. Pandemic pa nun, di ba? Online? Oo, tapos nasa bahay pa kayo. Kanya-kanyang ba? Oh my God! Wala, ang dugyot namin doon. Oh, hindi. May glow up lang tayong lahat. Yeah. Oo, tayong lahat. Yung pandemic lang talagang, Medyo rough. Di ba? For all of us. Pero excited na kami nandito sa Rough Cut kasi dito maririnig namin yung boses mo in real life. in real life? In real life! Ready ka na ba? Ready. Magpapasample si Justin, guys. So ano ba yung song na ipapasample mo sa amin? Ay, papasample ko po yung kanta ni Pablo. That's all natin. I Ganda na ibabigla. was yung debut single ko na Surreal. So, I might sing the pre-chorus to chorus. Okay, Ganyan. whatever floats your boat. Kaya mo yan. Ready ka na ba? Di ko alam. Bahala na. To be determined. And your eyes can see everything. Oh, his voice, You 18. and I are imagining. Wow. While we walk slowly under the street lights, we hold each other's This song hands, is just oh so tight. amazing. And I can feel it like it's real, so real. Da 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 dee da, da 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 dee da, da 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 dee da. Hey. Yeah. Da 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 dee da, da 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 dee da. Just look at him. Okay. I love it! May dance na. Kasi nga, sabi ko, okay, ako din. Sasayaw na din ako. Pero, wow, I love it! That was Surreal by Justin, everybody. Grabe, no? Your voice is so nakaka-calm. Talaga ba? Oo. Well, as an outsider, no? I'm not sure for you, Thank you, pero thank para you. sa akin, very calming yung boses mo. I mean, I've heard you sing, syempre, in SB19. Pero iba din yung mga... Pinapasigaw ako ni Pablo Yeah. dun eh. So, I love it. That was such a beautiful... narinig talaga natin, no, yung boses ni Justin, which is obviously the goal dito sa Rough Cut. Pero kwento ka naman, Justin, about Surreal. Actually, nung napanood ko siya for the first time, napakinggan ko siya for the first time, sabi ko, oh my God, this is so Justin. As in, very Justin, no, Yeah. yung release na to. Kasi very different din sa mga ginagawa ninyo as a group. So, kwento ka naman about Surreal. So, yun nga, sabi mo, parang very different siya kasi sa SB19, talagang pinagko-combine namin yung bawat personality ng bawat isa. But this time, parang na-detach ako with the ideas of others. So, binuo ko to with my own personality. So, syempre with the help din ng 1Z staff namin, ng mga kaano ko, especially with my co-creative director, si Sayan. Parang before pa SB19, talagang pag may nakikita kaming concept na sabi ko, gustong-gusto ko to or nakikita namin na parang bagay sa akin, sinisave na namin siya sa Pinterest. So, meron kaming Pinterest na on board. Doon You're namin just like me. save. Pinterest. Yes! So, ayun, save. Tapos, nung nagkaroon na kami ng time last year na, sige, execute na natin. Mag-debut na ako. Binalikan lang namin yun. Tapos, ayun, actually, yung execution, medyo mas maiksi yung time namin. The whole conceptualization. Kasi nagko-conceptualize na kami beforehand. Ever since, pa. oo. Sabi ko, ganito yung gusto kong gawin. Ganyan, nagbabatuhan kami ng idea. Tapos, ayun, nung execution na, sige, ilinisin na lang natin to. So, since mahilig ako sa mga green forest, mga ganyan, anything na halaman. Yes. I mean, hindi ako plantito, pero may something pag nakakita ko ng parang forest, sabi ko, ang ganda, bundok, mga ganyan. So, dun umikot yung idea ng Surreal. Plus, since the whole, yun idea na yun, nasa imagination ko lang naman. So,
imagination and everything I like. Ganun. It's so crazy, no? So imagination mo siya nasimulan. Tapos, yeah. it's real now. Kaya so real, surreal. Dang! So witty. Pero yung kanta mismo, kwento ka naman din. Kasi I know, matagal na since you actually conceptually wrote this song, di ba? So, during pandemic, syempre marami kaming time nun. Yes. So, nag-try ako mag-aral ng ukulele. Tapos, syempre, basic chords muna, ganyan, sulat. Tapos, habang nag-aaral ako, gano'n, tuloy-tuloy na rin ako nakagawa ako ng kanta. Wow. So, parang mga 4 songs yung nagawa ko during time na yun. Parang mga 2 months din naman yun. 3 months, 2 months. Tapos, ayun, nakagawa lang ako. Tapos, I think second song ko or third song yung Surreal. Tapos, parang siya na yung parang sabi ko, ito, buo talaga siya. Unlike the others na parang ang dami ko pang kailangan i-adjust. So, ito, buo na talaga siya. So, medyo hinold ko. Actually, pinost ko na siya sa TikTok before. Yung acoustic from, yung kalahati. Kasi yun yung medyo confident ako na parang gusto ko tong kanta. Kasi yun, yung last year lang, December, in-explain ko kay Pablo, ito yung demo ko nagawa ko from before, as ganito yung gusto kong maging tunog. And then inayos nila Pablo, nila Josue, Rad Kids. Tapos, parang 1 week or few days ata. Basta mabilis lang. Nagpasa na sila ng demo. Wow, excited. Boses pa ni Pablo yung nakalagay. Nag-record si Pablo ng demo niya. Kasi naglagay din siya ng harmonies, ganyan. Tapos, tinulungan niya rin kasi ako paano ko talaga kakantahin yung buong Surreal. So, nung nag-reach yung demo, sabi ko, oh my God, na-excite ako lalo. Kasi, ibang-iba siya dun sa ini-imagine ko na tunog. Parang, ang ini-imagine ko sa actually, mas konti yung sound, ganyan. Parang mas close to acoustic. Yeah, laid back. Oo. Tapos, nung in-execute na nila Pablo, sabi rin sa akin ni Pablo na na-enjoy din daw niya kasi usually, pag gumagawa sila kanta, from their own writing, interpretation na, sarili, parang sa kanila lahat galing. So, sabi niya, ayos din pala yun na galing sa ibang tao yung idea, yung pagsulat, yung melody. So, nung parang pinaghalo yung idea ko, in-execute nila Pablo, bigla ito yung kinalabas. Sabi ko, oh my God, wala na ako masyado ipapa-adjust. Talagang na-enjoy ko na yung kanta. Sabi ko, na-excite na ako. Mas naging siya, pop, dreamy. Yes. Sabi ko, okay, game. I love it. Ang haba. Pero gusto ko yun. May timeline ka, no? Kasi it's been a long time coming, kumbaga. Kasi, yun nga, you learned the ukulele. Ako nga, I learned the ukulele, hindi naman ako gumawa ng mga 4 songs. So, bakit ganun? Joke lang. No, pero that's so cool na, ever since then, alam mo na parang one day magagamit mo yung mga kantang to. So, now it's finally here. A very surreal moment. And we're so proud of you! Thank you. Come on. Joke. No, but, and also, the music video, no? I feel like parang mas na-heighten yung parang experience ng kanta dahil sa music video. And grabe yung music video. It's like a story. It's like entering a storybook, which, I mean, we all know si Justin naman very visual. Kasi, syempre, with your background and all of that, very visual kang tao. So, kwento ka naman din about the process of the music video. Sa music video naman, Lamig. actually, ang lamig ng shoot talaga. Paano ba? So, first, ang talagang sinabi ko with the music video, ayokong gumastos na malaki. So, yun yung initial. Clear. Sabi ko, ayokong gumastos. Parang gusto kong shoot, maliit lang tayo na team. Actually, wala nga production team talaga. So, maliit na team lang, bumuo lang na maliit na team, ganyan. Tapos, parang yung mga run and gun shoot na punta tayo sa magandang lugar, tapos video tayo, parang maganyan. Mga pang reels lang. Ganun yung initial idea. Pero medyo nag-grow siya out of it kasi medyo na-excite kami dun sa kanta. Tapos parang naisip namin na, debut to. Kailangan din natin kahit paano lakihan yung impact ng music video. But somehow, hindi pa rin naman ganun kalaki yung pagkabuo. So, nung nag-conceptualize kami ni Sayan, bumuo ako ng parang based dun sa music and sa lyrics ko and sa na-imagine ko beforehand pa. Medyo bumuo ako ng flow or parang storyboard sa sarili ko. And then, in-adjust namin ni Sayan and then tsaka namin pinasa dun sa production team namin. So, yung production team namin, actually, parang handpick lang siya. Dalawa lang sila dun, si Alan and si Steph. Parang DOP sila, so director of photography, videographers, ganyan sila. Tapos, naggawa na sila ng
ng mga team na extra people na kailangan talaga nila. Tapos, okay, talagang inano ko, no? Hindi ko general na. No, talagang go! Very specific. generous siya sa kwento niya. I love it. At least na-immerse ako. Parang nandun ako. Di ba? So, ayun, bumuo. Tapos, yung pinasa naming storyboard design, inayos pa nila based sa kung paano sila mag-shoot, paano nila i-execute, or Wow. understanding Very nila. in-depth. Oo. So, nakakatuwa kasi parang I feel like match yung concept ko, parang match dun sa gusto talaga nilang gawin in life. In life. Ako nag-decide sa buhay nila. Pala, decision ka pala. Ako talaga nag-decide sa buhay nila. Pero parang kasi I feel like nung during the shoot parang eksaktong-eksakto yung gusto kong mangyari sa naplano nila, sa binalik nilang storyboard. And parang na-feel ko rin naman na nag-enjoy sila ng shoot kasi ang bilis-bilis lang. So, ang shoot namin is the first week or second week ng January. Pumunta kami ng Benguet for the Northern Blossom. Yun yung flowers. Tapos, kinabukasan, bumiyahe kami Zambales. Doon naman yung forest. Tapos, yun ang dalawang shoot namin for the local. Tapos, after... Kailan pa kami nag-Korea? Basta after a few weeks, sa Korea naman kami. Actually, dapat bakasyon lang yon. Yeah. Kasi, parang nagbigay talaga kami ng bakasyon for SB19, for the whole team, nung time na yon. Tapos, may singit-singit lang na work. Tapos sabi na, talaga, Korea tayo kasi may visa pa kami. Yeah, Mag-expire sayang. this year. Let's Oo. go! Kaya Korea tayo. Tapos sabi ko, sakto yung music video ko, may winter, ganyan-ganyan. Sige, shot na rin tayo. Tinabay ko na yung winter. Tapos yung mga team naman, gusto rin nilang pumunta. So, sige, kung gusto niyo tumulong, okay. So, Up to nag-ano you. kami ng magandang Airbnb. Sama-sama na kami doon, isang team kami. Oo. Tapos parang 2 days lang yung shoot namin. The rest of the day, bakasyon na talaga. Nice. Gala-gala. Oo. So yun, ang lamig talaga sobra. Yeah, I can imagine. Pero yung snow, actually, malamig na yung snow. Yung snow area, Yung sobrang wind. lamig. Oo. Lalo yung pag humahangin. Oo. Pero yung isang shot doon, yung nasa streets lang kami, mas malamig. Mas malamig. So, as in, di ko alam, mas nakatagal pa kami dun sa snow area kaysa Yeah. dun sa streets na super lamig. Lalo, mas mahangin din siya actually. That's Yung mga camera, yung kamay mo, di mo na-feel, yung mga tenga mo, di ba? Parang, oh my gosh. Pero, di naman obvious sa music video. So, good job. Good job. And what a beautiful debut nga. Gusto ko na yung parang initial idea mo wasn't as big, no, for the Yeah. music video. Tapos, naging lumaki na lang big, siya. pero very fitting nga sa debut mo. And we're so proud of you and we're so excited na finally, nandito na ang debut single mo Yes. for everybody. So before I let you go, may message ka ba to everybody who's been enjoying your single and everybody who can't wait sa mga gagawin mo pa? Susunod. Ayun, syempre po, thank you so much, of course, to 18 and mga mais, mga taga-Jahanan for everlasting support na walang na mental block pa kasi sa walang sawang suporta nyo, Tagalog na lang. So walang sawang suporta nyo, even before pa ako mag-debut talaga, I can feel na very excited kayo sa mga i-release ko. So thank you so much. And then sa mga pag-attend nyo sa lahat ng events na pinupuntahan ko, ng pagpila nyo ng 3 a.m. in the morning. And na walang kasiguro doon kung makakanood kayo. So thank you so much, guys. Grabe yung supportan nyo. Talagang, at first, syempre kinakabahan ako na walang SB19, but because of you, mas kinakaya ko yung mga ganaps. So, thank you so much, guys. And syempre, gusto ko rin pasalamatan ng SB19 members for supporting and helping me sa mga pagdesisyon ko sa buhay. Ayan, maraming salamat. Monzi Entertainment for everything. Thank you so much. Syempre, Mix for having me. Salamat din Sony Music. Thank you po. Sa lahat, maraming salamat po. Sana po abangan niyo yung aking mga future releases soon. Yes! Yan, for everyone. Excited na rin ako.
Tapos, ayun, thank you so much. Gusto ko, pwede niya ituloy-tuloy yung mga Oo thank nga you eh. niya. I love it. Very grateful nga si Justin. And gusto ko sinabi mo na at first kinakabahan ka kasi, you know, it's you lang, Yeah. not in a group. But grabe din yung support system na nakukuha mo from the fans, everybody just supporting you is just so crazy. And excited na kami sa lahat pa ng gagawin mo in the future. So thank you, Justin, Thank you, Sam. for joining us here. And thank you as well to everybody who tuned into this Mixclusive Rough Cut. Once again, this has been Sam with 2 M's and Justin. Thank you, everybody. Thank you. Okay, 18, we just watched Justin's full interview on MYX Global, and he shared a lot of things, how he made, Surreal, how Surreal came, and yeah, like the whole process, the songwriting process, and also, the music video, how cool it was. It was so difficult to shoot. I mean, he shared almost everything in this interview, so thank you so much, Justin, for sharing everything. Got to know a lot of things, and thank you so much for everything. Justin, love you, bro.